Amen. Praise God. Pwede na tayo mag-closing prayer. Kasi that in itself is already a sermon. Amen. Anong nagpapakita? Pinagkikita noon sa testimony ni Sister. Anong pangalan ni Sister? Anong pangalan mo, anak? Christine. Ayan. Ano po niya ginawa ng Diyos sa buhay po ni Christine ay ipatutuo ng Diyos ay buhay. Amen? And God changes lives. Nagbabago, nagpapalaya ang ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sige, mag-closing prayer na tayo at uwi na tayo. Amen? Hindi ko na kailangan mag-sermon kasi nakarinig na kayo ng sermon. Sabi ng Bible, sabi niya, you are Christ's letters. The greatest sermon that we can hear is a changed life. Alam po nyo, kayo hindi man nyo kailangan mag-sermon, ipakita lang nyo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay nyo. That is more than any sermon that a person could hear. Amen. Kami, sige po, let's pray. Father in heaven, we come before you this morning and we ask for your Holy Spirit to be with us. Lord, we pray that you'd open our hearts and our minds, Lord, that even as we listen to your word, Lord, lahat ay tumimo sa aming mga puso. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon Diyos, upang ipahayag ang mga salita mo this morning. Lord, we thank you, we honor you, we commit this whole service to you this morning. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen. Praise God. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Okay, so once again, we would like to welcome our first-timers and thank you so much sa lahat po ng patuloy na nagdadala ng kanilang mga bisita. Alam po nyo, tuwang-tuwa si Lord. I believe because the greatest gift that you can give to God is a soul. Amen? Yun po, kaya patuloy lang po tayo magdala kasi maraming tao kailangan nila si Jesus. Amen. So, nung nakarang mga linggo po ay before the Holy Week period, ay meron tayong series. Ano ba yung tayong series? So, yun po ay naantala kasi yung nga po, dumating ang Palm Sunday and then after that, yung Holy Week and then si Pastor nag-preach. But this Sunday, I would like to go back to that series. Ano po, gusto kong balikan nyo kasi ayoko naman na hindi natin tapusin yung series natin. So this morning, I will be speaking to you continually on yung pong 7 deadly sins. Ano po? At yung pangatlo is about anger. Ayan. Sino po dito ang bago nagpunta ng church, nagalit muna? Nag-away muna kayo, ang tagal mo. Kanina po ako naghihintay, saan ka? Di ba? Okay, alam po nyo, anger is, I think every one of us experience anger. Sino pong nandito na hindi pa nagalit sa buong buhay? Ha? Wala? Oh. Sino po dito ang nagalit at hanggang ngayon, galit pa rin? Okay, it's okay to be angry, but to remain angry, that's another thing. Okay? Alam mo ba niyo na this morning, I believe every one of us experiences anger and I believe we must learn how to manage it. Alam po niyo, hindi natin maiwasan na tayo ay magalit. But the only thing that we need to do is we must be able to manage anger. So, how many of you experience being angry? Taas ng kamay. Lahat ng nagalit. Ha? O lahat ng nagalit kanina. Ayun, ang dami, no? Umamin, di ba? Umamin. Bago nagpunta ng church, nakipag-away muna. Okay. So, anger is a natural emotion that we experience from time to time. Anger is something that we all identify with. Okay, at one time or at one point in our lives, every one of us nagalit tayo to, we got angry at someone or something to one degree or another. Alam po nyo kasi yung anger, hindi pare-pare yung degree niyan. Yung galit ka ng konti, galit ng malaki, talagang nagwawala ka sa galit. Ano po, talagang, so iba't iba yung sabihin natin degree po ng anger. But anger, sabi nga, is perhaps the most dangerous human emotion. Alam mo nyo? Nang anger daw, it is perhaps the most dangerous of all human emotion. Why? Because anger can change your life at one instant. Di ba? Ngayon, ang ganda ng pakiramdam mo, nagpunta ka ng church. Di ba? Masayang-masaya ka. Tapos mayang-maya, biglang-bigla, sumilakbo yung gali sa dibdib mo. Hindi ba? So, it can change your mood in an instant. Because anything that you see, anything that you hear,
can cause you na ikaw ay magalit. Sabi nga, anger is many relationships has been destroyed because of anger. Alam po niyo, maraming mga relationship ay nasira dahil sa galit. Ano po? Anger destroys relationships. Many people's lives has been destroyed because of it. Maraming sinirang buhay ang galit. Ano po? Many families were ripped apart because of anger. Husband and wife separate because of anger. Ilan po sa inyo nandito naghiwalay kayo mag-asawa dahil sa galit. Okay? Many are in jail because of uncontrolled anger. Di ba? Yung mga nangyayari mga road rage ngayon, di ba? Nakakita mo lang sa daan, maya naghahabulan na kayo. Ako po, kapag gito ko talaga, habulin ko. Hindi, inahabol ko talaga. Sabi ni Pastor, wag. Hindi, biribiro lang kita. Pero ano po niya, alam po niyo tayo, madalas tayong magalit kapag tayo nagde-drive. Sino po yung ditong mga driver? Sa mga driver dito. Yan, mga driver, tasama kamay. Ilan sa iyo, maya-maya, umalis ka lang bahay, okay, tas maya, umuwi ka, galit na galit ka. Di ba? Alam po nyo, yung ano natin, yung daan natin na talagang gusto mo galit, yan, mag-drive ka. Okay, many people died and were killed because of anger. Many people's future were destroyed because of anger. Many people's faith was lost and destroyed because of anger. And we could go on and on and on and see the destruction of anger upon people's lives. Makita po natin na maraming sinirang buhay ang galit. Kaya nga ang Bible, the Bible has so much to say about anger. Okay. Kaya nga sa umaga po ito, pag-usapan natin how to manage your anger. Lahat naman tayo nagagalit, hindi ba? Lahat tayo nagagalit. Hindi natin maiiwasan yan. Hindi natin maiiwasan yan. But the only thing that we can do is to manage our anger. So Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Ang sabi ng Bible ay ganito, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Okay, basahin nga po natin tayo lahat. Sige, nandyan sa screen natin. Basahin natin scripture niya. 1, 2, 3. In your? Okay, sabi niya, in your anger, do not sin. Okay. So, actually, the Bible does not forbid us to be angry. Because there are times na dapat lang tayong talagang magalit. Anger in itself is not a sin. But when anger is uncontrolled, then it leads us to sin. Ang ibig sabihin niyan, hindi ibig sabihin na nagalit ka, nagkasala ka na. Ano po, maliwanag po ba? Kaya sabi ng Bible, in your anger, do not sin. Ano? Pwede kang magalit na hindi ka nagkakasala. Maliwanag po ba? Okay, kasi akala natin kapag nagalit tayo, nagkasala na tayo. No, you can be angry and yet not sin. Sabi ng Bible, do not let the sun go down while you are still angry. Sino po dito hanggang ngayon still angry pa? Ano yung nagalit ka kahapon, nagalit ka last month, pero hanggang ngayon galit ka pa rin. Di ba? May kinagalitan kang tao 20 years ago, hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya. Di ba totoo? O, isang kapatid natin dito, sabi niya, pag nagpatuto siya, Pastor, sabi niya, ano ba? Yung ate ko, 20 years ko hindi kinakausap. 20 years. Magkapatid sila. It is only when he encountered the Lord, right after ng encounter, pinuntan daw niya yung kapatid niyang kinagagalitan for 20 years at nakipag-ayos siya. Amen. Praise God. Alam po nyo, yung nagpupunta sa encounter, talagang nagbabago talaga yung buhay niyan. Kaya kung ikaw nakaupo ka dyan, hindi pa nagbabago ang buhay mo, mag-encounter ka na sa susunod na batch. Amen? So kailangan natin yan. Kailangan po natin yan. Kaya sabi ng Bible, do not let the sun go down while you are still angry. And many people are still
angry at this time. Galit pa rin. Ang dami nating kinagagalitan. Sabi niya, and do not give the devil a foothold. Huwag mo raw bigyan ng pagkakataon. Huwag mong bigyan ng puwang ang demonyo. Ano sa buhay mo? Because whenever you are angry, that is an opportunity for Satan. Ano po yun? When you are angry, it was an opportunity for Satan na ikaw ay ibulit sa pagkakasala. Remember, alam po nyo, anger becomes dangerous when you allow Satan to come into the picture. Di ba? Kaya nga, yung word anger, dagdagan mo ng devil yon. Dagdagan mo ng D sa harapan. Ano yon? Danger. Hindi ba? So anger in itself, anger in itself is not a sin. But when the devil comes in the picture and take advantage of your emotion, then you are on a very dangerous situation. Pagka inalaw, kaya sabi ng Bible, do not give the devil a foothold. So, ang ibig sabihin niyan, yung palang anger, yung galit, yan ay it is an open door to Satan in our lives. It is a entry point of the devil sa buhay po natin. Kaya sabi ng Bible, pwede ka magalit, pero wag kang manatiling galit. Amen. Pwede kang magalit 1 second lang. Or 3 seconds. 3 seconds lang. After that, kailangan ito yung mapaglabanan mo. Okay? So, now what is anger? Anger is a strong natural emotion of displeasure, frustration, or hostility arising from perceived threats, injustice, or thwarted goals. Ano daw po yung anger? Sabi niya dito, anger is a very strong natural emotion of displeasure. Ang ibig sabihin niya, yung nakikita mo, yung nakita mo, yung narinig mo, di ba? Hindi mo gusto. So whenever that happens, medyo nagagalit tayo. Halimbawa, galit ka sa anak mo kasi bagsak siya sa klase niya. Hindi ba? Galit ka sa asawa mo kasi late siyang umuwi, lasing pa. Hindi ba? Tapos, yung sweldo, wala siyang dalang sweldo. Di ba? Galit ka sa boss mo kasi Kasi napagalitan ka kanina. Galit ka sa kaklase mo kasi binubuli ka. Okay? So anger is a very strong emotion of displeasure and frustration or hostility arising from perceived threats, injustice, or thwarted goals. It acts as a survival mechanism. Para bagay, it is a natural reaction of the flesh whenever things are happening in our lives na hindi natin gusto. Sabi niya, ranging from slight irritation to intense rage. So yung galit po, iba-iba yung estado niyan. Di ba? Nagalit ka, nagtampo, nagalit, tapos galit, tapos yung wrath, rage, and all of this. It is a universal emotion that can be expressed through verbal, physical, or passive-aggressive actions. So kapag tayo galit, ito'y lumalabas. Lumalabas sa ating bibig, sa ating mga kilos, o sa ano pa mang paraan. Or otherwise, yung iba, they are able to suppress their anger but only for a time. Later on, sila ay sasabog na. Sabi nga, anger, sabi niya, as an emotion, isn't necessarily a sin. Ito po, gusto na maliwanag, Anger in itself is not necessarily a sin. But it can lead to sin if it is not controlled. Ayan. So yung galit in itself is not a sin. But when anger is uncontrolled, then it leads us to sin. Anger is sin as a passion of nature that needs to be controlled and used properly. Kailangan po nasa tamang lugar yung galit. You can be angry, but only for the right reason. Ayan. Maliwanag po ba? You can be angry but only for the right reason. Kailangan mayroong dahilan. Hindi yung wala namang dahilan, galit ka. Alam po niya, may mga taong galit at laging galit. Wala namang dapat kagalitan pero nagagalit. Di ba may mga taong ganon? These are people who are living in anger. Okay, sabi niya, the danger of anger. Anger is like a volcano which builds up pressure silently until it erupts and suddenly, often destroying everything in its path. Para daw po yung bulkan. Unti-unti, it builds up pressure inside until
it erupts suddenly and it destroys everything in its path. Ibig sabihin niya, lahat sinisira niyan. Pamilya, trabaho, business, everything. So, when your anger is uncontrolled, it can destroy everything around you. Lahat ng madaanan mo, kawawa. Pati yung pusang nananahimik sa sa bahay mo. Di ba? Di ba? So, we express anger in different ways. Kapag kagalit ka, yung pintuan, bag! Sino po sa inyo pagkagalit, yung pintuan, binabalabag? Ha? Para lang iparamdam na galit ka. Hindi ba? So, ang gagawin mo, yung pintuan, talagang pagkasira mo, pag! Talagang halos mawasak. Alam mo nyo, mayroon akong kinakounsel dati mag-asawa. Sa tuwing sila'y mag-aaway, alam po nyo, tinatawag ako. Tinatawag si pastor. Takbo ako doon, takbo sa bahay nila. Alam po nyo, pagdating ko doon, yung aparador nakatumba, yung TV nakabalabag, yung rep nakatumba, parang disaster zone. Parang disaster zone yung bahay. Sa tuwing nagagalit yung lalaki, naninira. Ilan po siya kapag gagalit kayo, naninira kayo? Ha? Oh. May mga dito, pagkagalit talagang cellphone. Kahit na iPhone 20 pa yan. Ay, walang pakialam. Ano po? So every time I go to their house, para po ako yung maging referee, stop! Sandali lang! Alam mo ya, I see the house in a mess. Ilan po sa inyo kapag nag-aaway kayo, lahat ng mga kaldero, mga lumilipad. Ha? Yung mga tao gano'n, kapag kagalit, lahat ng nasa kusina, lumilipad, pati kutsilyo, lumilipad eh. Pati nga rep, lumilipad eh. Bakit? Because of uncontrolled anger. Amen. Kaya nga alam po nyo, anger is so dangerous. Sabi na, it's like a volcano which builds up pressure silently until it erupts, often destroying everything in its path. Lahat sinisira, lahat ng Now, what are the dangers of anger? Anger significantly elevates blood pressure and heart rate. Ano po, napakadelikado ng anger. Bakit? Pagkagalit ka, tumataas ang blood pressure mo, ang heart rate mo, baka matake ka pa nga eh. Di ba? Relax, yung puso mo. Usually kapag kami galit, sandali lang. Huwag ka magalit, yung puso mo. Di ba? So anger significantly elevates blood pressure and heart rate and increases the risk of heart disease and stroke. Pwede ka mamatay. Sa matinding galit. Anger is linked to higher rates of anxiety, depression, and depression-related illness. Pagka matagal ka ng galit, it brings yung depression, anxiety sa buhay mo. Ang controlled anger hurts relationships with family, friends, and colleagues. Ang anger po, ang galit, naninira yan. Naninira ng relationship, sinisira yung relationship ng mag-asawa, ng pamilya, mga tatay sa anak, anak sa tatay, and so on and so forth. Sabi niya, it can even affect your workplace, your career. Sabi nga, it can result in poor workplace relationships and decrease professional success. So pwede pong maging maging resulta nito ay yung mag-fail ka in your career. Sabi niya, raging anger may lead to physical abuse or violence. Alam po niyo yung raging anger, yan ang dahilan kung bakit maraming nadidisgrasya. Di ba? Yan nga po sa daan. Di ba? How many years ago, nag-away lang sa parking. Nag-away lang sa parking. Sa may sementeryo, binaril. Ngayon, hanggang ngayon, nakakulong. Okay. And another thing is, danger of anger, you cannot worship God with an angry heart. Maghirap mag-worship kay Lord na meron kang galit sa dibdib. Hindi ba? It's so hard. It's so hard to raise your hands and worship God if there is anger in your heart. Kaya sabi ng Bible ay ganito, sabi niya, if you are going to offer anything to God, and you remember that there is a brother o meron sister na meron kang hidwaan sa kanya. Sabi ng Bible, iwanan mo muna ang handog mo, puntahan mo ang taong yon, makipag-ayos ka, at pagkatapos bumalik ka, maghandog ka sa Diyos. In other words, we cannot worship God with an angry heart.
That's why, kailangan po ito talagang i-deal natin. Kasi marami tayo, sa atin, itinatago natin yung anger natin. Nag-church tayo. Every Sunday, nasa church tayo. And yet, every one of us are slaves to those feelings. Na matagal na panahon na hanggang ngayon ay nasa isang sulok pa rin ng puso mo. But during the encounter, sa encounter po, alam mo nyo, yun ang time na talagang sinusuko mo lahat kay Lord yan. Ayan sabi ni Sister kanina, hindi ba? Yung lahat ng naramdaman niya, lahat ng negative na nasa kanyang puso, isinuko na niya kay Lord. Bakit? Because when you go to the encounter, you surrender all the negative feelings to God. Anger becomes dangerous when you allow the devil to control of your emotions. That's why never allow the devil to take control of your anger. Okay? Kailangan wag po nating allow. Okay. Now, the Bible makes a clear distinction between two types of anger. Now, hindi lahat ng anger masama. Okay? Now, I would like every one of you to understand that there are two kinds of anger. Meron dalawang uri ng anger. Number one ay yung two types of anger. The first one is unrighteous anger. Ano po? Yung unrighteous anger is the kind of anger that leads us to sin. Ito yung uri ng galit na nagdadala sa atin sa kasalanan. And the second one is yung righteous anger, o kung minsan tawagin nila ay righteous indignation. Righteous indignation. At dito makikita natin sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Ano po? If you remember, mamaya, pupunta tayo doon. But at one time, Jesus experienced being angry. Ano? Noong pong yung katahanan ng kanyang ama, ginawa nilang palengke, and Jesus, pinagtataob niya lahat ng mga doon. Lahat ng mga tables doon, everything. Why? That is called righteous anger or righteous indignation. We are angry about sin. Galit tayo sa kasalanan. Amen. Okay. That is righteous indignation. Sino po dito ang galit sa kasalanan? Magsabi ng amen. Oh, okay. Di ba? So, if we are angry at sin, that is okay. That is what we call righteous indignation. Okay. So, tingnan natin yung una. Pag-aralan muna natin una, yung unrighteous anger. Now, what is unrighteous anger? This is a quick-tempered explosive. Sumasabog, parang bomba. Vengeful anger that stems from selfishness or bitterness. It seeks to harm rather than to solve. Yung unang uri po ng anger ay yung tawagin nila ay yung sinful or unrighteous anger. Ito po yung uri ng anger kung saan ito, ang pinanggagalingan nito, it is selfishness and bitterness, and it is very quick-tempered and explosive. Parang sasabog yan, parang bomba. Para siyang bomba na bigla na lang sasabog. At ito pong anger na ito, it seeks to harm more than to solve. Ang purpose ng anger na ito is to harm. Yung nasaktan ka, gusto mo, saktan mo rin yung nanakit sa'yo. Hindi ba? Yun ang gusto mong gawin. Kung ikaw ay nasaktan, gusto mo masaktan mo pa siya ng higit pa. So that is sinful anger. Now, how do we manage this kind of anger? Lahat po tayo nakakaranas tayo dito. Walang sino man sa atin dito hindi nakakaranas dito. Now, how do we manage unrighteous anger? Because if you are not able to manage unrighteous anger, it will destroy your life. It will destroy your life in a moment. Sa saglit lang. Kasi kapag ikaw ay nabubuhay sa anger, meron lang mag-trigger sa'yo ng konti dahil meron ng puhunan yan sa dibdib mo, sasabog ka na. Sasabog ka na. Sabi ng Bible, kailangan, sabi niya, do not let the sun go down upon thy wrath. Ang ibig sabihin niya, kailangan walang nakaimbak na galit sa puso mo. Hindi ba? Kasi kapag kami nakaimbak na galit sa puso mo, konting bagay lang, yung driver lang sa kanto, yun, talagang pininahan ka lang, sasabog ka na. Bakit? Kasi may mga nakaimbak na. Kaya the Bible is very clear. Ang sabihin, do not let the sun go down upon thy wrath. Ang ibig sabihin nun, wala kang ititira. Dapat walang anumang anger sa puso natin. Kasi kapag kayang po ay dumami ng dumami, naimbak ng naimbak, then it becomes explosive and it becomes dangerous. So, how do we manage yung anger, unrighteous anger? So, ang gagamitin natin dyan, yung the word stop. Sabihin natin word stop. So, kapag kagalit ka, huwag mo kagad pagbigyan ng galit mo, sabihin mo, stop! Okay, di ba? Pagka nararamdaman mo, medyo
yung dibdib mo, naninikit ng dibdib mo, tapos umakyat ng dugo mo sa ulo, sabihin mo word, stop. Ha? Okay. So, how do we deal with unrighteous anger? So, gagawa po tayo ng acronym. Meron tayong acronym na gagamitin, the word stop. Number 1, when you are angry, number 1, yung S, from the word stop, it means say, stop and think. Minto ka muna. Mag-isip ka muna. Kasi madalas po tayo, kapag gagalit tayo, hindi na tayo nag-iisip. Di ba? So we just follow what we feel. Okay? And sabi nga sa inyo, ang demonyo, kapag binigyan mo ng pagkakataon, kapag kagalit ka, is going to give you a lot of nasty suggestions. Sabi, buntalin mo. Sabi, di ba? Buntalin mo. Suntukin mo. Di ba? Usually, kapag kagalit ka, merong sumisit-sit sa'yo. Nung ako kaya, pagdakang kaya na. Ano po nyo, dati si Pastor Lawrence, kapag ako galit, ayan, talagang naninira ako. Nanira. Nambabato ako pag kagalit ako. Ayan, si Pastor, bago kami mag-asawa noon. Frustrated ako kasi parang hindi ko magawa yung gusto kong gawin. Parang feeling ko, parang akong prisoner, hindi ko magawa yung gusto kong, kasi nga, si Pastor nagtatrabaho, kayo nag-aalaga ng bata. So, parang feeling ko, so, pagkagalit ako noon, talagang yung susi ng sasakyan. Meron po kaming poster sa kusina. Kapag gagalit ako, yun, binapat ako. Kita mo, tumarakit ang susi ko, kitang kayo. Kaya puro butas po yun. Bakit? During that time, I am not able to control and manage my anger. Okay? Lahat naman tayo, do you know that anger can be managed? Nothing managed. And we can learn. Ano po? It doesn't come naturally. Tayo po, naturally, kapag gagalit tayo, pinakakawalan natin, wala tayong pakialam kung anong masira, kung sino masaktan. Di ba? Pero you know what? When the Holy Spirit comes to our lives, He helps us manage our anger. Then little by little, alam po nyo, tinuruan ako ng Lord how to manage my anger. Yeah. Pero noon, that's many years ago. Pero ngayon, pagka gusto kong magalit, yuko na lang ako, tapos medyo, mag-pray. Amaya, kikita mo, magsusubside yung emotion mo. Di ba? So the first thing that we need to do, how to stop anger, di ba? How to manage anger, number 1 is the word, stop and think, sa letter S. Minto ka muna, mag-isip. Kaya sabi niya, dito, James chapter 1, verse 19 to 21, my dear brothers, take note of this. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, tandaan niyo ito. Sabi niya, everyone should be what? Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Yan. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Okay, number 1, stop and think. Mag-isip ka. Ang sabi ni James, ganito, my dear brothers, take note of this. Sabi niya, tandaan niyo ito. Sabi niya, everyone should be quick to listen. Slow to speak and slow to become angry. Ilan po sa inyo madaling magalit? Ilan naman sa inyo yung slow to anger kayo? Yung relax ka lang. Relax ka lang. Okay? Sabi niya, So, everyone should be quick to listen. So, ano po yung dapat natin gawin? Number 1, okay? O letter A, listen first before you speak. Okay? Sabi ng Bible, sabi niya, be quick to listen. Okay? So, how do we manage anger? Number 1, stop and think for a while. Okay? Huwag ka muna magsasalita. Makinig ka muna. Di ba? Kasi tayo kuminsan, hindi pa tayo nakikinig. Galit na tayo. Di ba? Usually, so we do not give the person the right to explain. Basta galit ka. Wala tayong uusapan. Tapos na. Di ba ganon? So, kapag tayo galit, ayaw natin makinig. Tama po ba? Pagkagalit tayo, ayaw natin makinig. Kahit anong reasoning ang bigay ng kinagagalitan mo, wala. Basta ang alam mo lang, you are being controlled by your emotion. So kapag kagalit ka, wala kang pinakikinggan. Di si tatay, si nanay, sa or what. Basta, all you know, basta alam mo, galit ako. Ganun lang. Di ba? But the Bible tells us, sabi niya, pag kagalit ka, sabi niya, first, you listen.
Be quick to listen. Makinig ka muna. Di ba? Yung halimbawa, galit ka sa anak mo. Wag ka nang mag-explain. Pak! Di ba? Ganon? Di ba kapag kaganon, yung mga magulang, hindi na binibigyan ng pagkakataon yung mga anak na magpaliwanag. Ayun, kakatsipa. O, tanggalan ng allowance. Alisan ng sasakyan, alasin ng gadget, and all of these things. Pero sa iPod ang Bible, sabi niya, when you are angry, sabi niya, take note of this, sabi niya, you should be quick to listen. Makinig ka muna. Hindi ba? O kung galit ka kay mister, umuwi siya ng dapat ang uwi niya alas 6 ng hapon, umuwi siya. Aba, alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi. Si Mrs. naghintay, nasa pinto, nakaganyan. Hawak yung palayok. Hawak yung palayok. So, kailangan, bago ka magsalta, kailangan ka muna. Yung kalmado ka muna. Huwag kang muna magsalita. Amen? So, makinig ka muna. Makinig ka muna. So, meron pong dalawang mag-asawa, halos maghiwalay na sila. Ano po? Halos marami silang mga problema. Alam niyo naman yung mga babae, ano po? Kapag kaya ay galit, talagang, di ba, hindi makontrol yung, di ba, yung bibig. Tama ba? Ano? Yung mga babae gano'n So, talagang kasi yun ang defense mechanism nila yung salita ng salita. So, sa araw mo, may dalawang mag-asawa, ay halos maghiwalay na sila, talagang maraming problema. So, itong babae, nagpunta kay pastor. Sabi niya, pastor, pong gagawin ko, maghiwalay na po kami ni mister. Sabi niya, sige po, hindi na ma-resolve ang problem natin. Sabi niya. Okay. So, ang sabi ng pastor, ganito, sabi niya, sige, ganito gawin mo kanya. I-try mo muna to. Kapag hindi umubra kanya, sige, maghiwalay na kayo. Sabi niya. So, sabi niya, bago umuwi si mister, sabi niya, kung uwi ni mister is 5 o'clock, mga 5 minutes before 5, sabi niya, uminom ka muna ng tubig. Uminom ka ng tubig, sabi niya, bago dumating si mister. Pero, sabi niya, huwag mong lulunukin. So, nasa bibig mo lang. So, ngayon, ay sinunod naman ng babae, no? So, bago umuwi si mister, uminom sa tubig, hindi niya lunok. Dumating si mister. Tuk. Buksan ang pintuan. Nagtaka si mister. Tahimik. Si Mrs. nandun sa isang sulak, ganyan. Masok si Mr. Ba? Tahimik yung bahay. Yung bahay dati war zone. Ba? Ngayon, Delhi's peace. So, sabi niya, gawin mo to, sabi niya ng isang linggo, sabi niya. So, the next day, ganun pa rin. Bago dumating si Mr., inom siya ng tubig, hindi niya lunok, ganun pa rin. Alam po niyo, pagkatapos ng 1 week, nagbago. Mas lalong maagang umuwi sa mister. Tapos, may dala pang bulaklak. May dala pang bulaklak. Hindi ba? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Alam po niyo, eventually, because of that, yung problema na ayos. Gumanda yung relations nila. Nagbalik siya kay pastor. Pastor, sabi niya. Ang galing, sabi niya. Effective yung tubig. Effective yung tubig, sabi ng pastor, hindi tubig yung effective, sabi niya, yung hindi ka nagsasalita yung effective. Di ba? So usually, alam mo yun kasi yung anger kasi, yan ay, ang tawag doon, yung lalong kapag yung narinig mo, di ba? Galit ka na, tapos kapag nakarinig ka pa ng negative, mas lalo kang nagagalit. Di ba ganon? So parang yung apoy na inaano mo pa ng gasolina. So lalong nag-aapoy. Kaya sabi ng Bible ay ganito, when you're angry, sabi niya, be quick to listen. Makinig ka. Huwag kang salita ng salita. Sabi niya, quick to listen, slow to speak. Ganun ba? Okay. Alright.
be slow to speak. Sabi niya, and slow to become angry. Okay. So when you are slow to become angry, you are slow to speak, and you are quick to listen. Ayan. So una, stop and think. Mag-isip ka muna. Dapat ko bang ikagalit itong ginagawa ng taong ito? Is it worth it? Ano? Na ako'y magalit sa kanya. So, for sabi dito, verse 20, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Yun daw pong anger, ano po nyo, it robs us, of the righteous life that God desires for every one of us. Amen. Okay. So, ayan. Next, sabi niya, respond with gentleness. Use a soft answer to turn away wrath. Okay, kailangan daw po, mahinahon ka magsalita. Kapag kagalit, sino po yung galit? Pagkagalit dito, nagmumura. Magsabi ng amen. Ayun, aminado. Hindi ba? Meron sa ako, kapag kagalit, sabi niya, alapang born again, yan eh. Pagkagalit, alam po, nawawala pagka-Kristyano. Ha? Ilan bang nandito kapag gagalit ka, nawawala pagka-Kristyano mo? Ha? Alapang born again, yan eh. The Bible says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ayun, A harsh word stirs up anger. So, kailangan po, kapag kagalit ka, kailangan, use a soft answer to turn away wrath. Okay? Number 2, trace the source, yung T. Sa word stop, trace the source. Tanong ka muna, bakit ba ako nagagalit? Have you ever asked yourself, pagkagalit ka, teka, sandali lang, bakit ba ako nagagalit? Ha? Baka ba nagagalit? Di ba? Usually, kung minsan nagagalit tayo, wala mang dahilan, sa napakaliit na dahilan. Di ba? Na wala mang kakwenta-kwenta. Alam po yung malalaking mga gulo, malalaking problema sa buhay, galing yan sa maliliit na bagay. Ang pinagmulan yan, walang kakwenta-kwentang bagay. Diba? So, when you are angry, sabi niya, yung second word natin, T, is trace the source. Sabi, identify the root. Ayan, sabi nga dito, anger often reveals what is in the heart, such as pride, unmet expectation, or past trauma. Ask yourself, what am I really angry about? Tanong mo na sa sarili, bakit pa ako galit? Ha? Kasi, alam niyo po kung bakit galit ka? Kasi meron ka ng imbak na galit sa puso. Di ba? So often, the reason why we are angry is because marami ka lang imbak, marami ka lang nakaipon ng sama ng loob. Galit, tampo, o anuman nasa dibdib. That is why, kahit ako minsan, sa napakalit na dahilan, nagagalit ka, sumasabog ka. Bakit? Dahil sa mga nakaimbak. Sabi nga dito, anger often reveals what's in the heart. Yung galit, pinakikita niya kung ano yung laman ng puso mo. Ang puso mo pala, punong-puno na ng disappointments, punong-puno na ng depression, ng anxiety, punong-puno na ng tampo, punong-puno na. Kaya, konting trigger lang. Konting bagay lang na hindi mo man dapat ikagalit, galit ka na kagad. Bakit? Kasi yung nakaimbak sa puso mo. Okay? Kaya nga, merong mga tao, konting bagay lang, galit kagad. Konting bagay lang, nakasigaw kagad. Konting bagay lang, umaabot kagad ang kamay. Nananakit kagad. Konting bagay lang. Hindi ba? Why? Because anger, sabi niya, it reveals what is already in the heart. So kapag kagalit ka, inilalabas mo lang yung nasa puso mo na. So kung ano ang laman ng puso mo, kung ano yung nakaimbak dyan, yan lang ang lalabas. So therefore, you must be able to identify the source. Bakit ba ako galit? Dapat ba ako magalit? Meron ba akong dahilan para magalit? Yan ang tanong. So, tanongin mo muna yung sarili mo, teka, sandali lang. Bakit nga ba ako galit? Ha? Bakit nga ba ako galit? Hindi ka lang natira ng ulam. Galit ka na, nagwawala lahat ng pinggan, binalabag mo na. Ha? Bakit ka ba galit? So, trace the root. Trace the root. Tingnan mo muna kung ano yung dahilan. Okay, number 1, or letter A, identify the trigger
in real time. Ano bang nagtitrigger sa'yo? Baka nagagalit. Ano bang kapag wala kang pera, ayun, alam ko na. Pagka wala kayong pera, magagalitin kayo. Sino po dito pagka walang pera, galit? Ayun. So number 1, sabi niya, recognize, sabi niya, and identify the trigger in real time. Ano ba yung nagtitrigger sa'yo? Baka nagagalit. Okay? Number 2, okay, retreat. Step away to let your nervous system settle down. Ikalawa, pagkatapos mong na-recognize, mag-retreat ka muna. Huminga ka muna ng malalim. Ng 3 seconds. Huminga ka ng malalim. So retreat away and let your nervous system settle down. Yung alam mo yung galit na galit ka, yung parang sasabog ka na, medyo lumayo ka muna. Lumayo ka muna. Huwag mong haharapin ka agad yung trigger points mo. Okay. What you need to do is you have to step away for a moment just to let your emotion fade. Kailangan mag-fade muna yung emotion mo. So what you need to do is you have to step away. Doon sa nagtitrigger ng iyong anger. Number 3, and then reflect. Decide on a constructive response once you are calm. Kapag kakalmante ka na, isipin mo ngayon, paano kaya dapat mag-response dito? Ano kaya dapat kong gawin? Lord, how am I going to deal with this? So, kapag ka nag-subside ng emotion mo, you are able to decide properly. You are able to evaluate the real problem. Kasi kapag kagalit ka, you are not able to evaluate the problem. Di ba? Ang alam mo lang ay nadadala ka ng emotion mo. So, letter C, you must reflect, decide on a constructive response once you are calm. Okay? And then, recognize warning signs. Learn your personal triggers like a tight chest or racing thoughts and use them as a timeout signal before you lose control. Kapag ka medyo nagsisikip ng dibdib mo sa galit, medyo lumayo ka ng konti. Uminom ka ng tubig. Maupo ka muna doon. Mag-relax ka muna. Di ba? Kasi yun ang triggers mo, yun ang warning signs. You are just about to explode in anger. So, kailangan ma-recognize mo yung warning signs mo, yung nagsisikip ang dibdib, di ba? Yung utak mo, talagang takbo ng takbo, kung ano niisip. Sabi niya, galitin mo raw ito as your time-out signal before you lose control. Number 3, overcome your emotion and resolve quickly. Yung letter O, doon sa word stop. Number 3 is, overcome your emotion and resolve quickly. Sabi po sa Psalms 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Ano sabi ng Bible? Cease from anger. Okay? So you must be able to overcome the emotion. You must be able to subside yung nararamdaman mo. Okay? Yan ang sabi ng Bible, cease from anger and forsake wrath. Ang ibig sabihin yan, you must be able to overcome your emotion. And this take practice. Alam mo, this take practice. Kailangan po ito talagang ipapractice mo ito. So, ang ibig sabihin yan, kailangan i-overcome mo yung iyong emotion very quickly. Very quickly. Huwag kang magpapadala. Sabi, address conflict as soon as possible. Don't slip it out, talk it out, or pray it out. Ang ibig sabihin, kaya ang sabi ng Bible, yung tinatawag nilang sunset rule. Ano yung sunset rule? Okay, the sunset rule is resolve conflicts quickly. Do not let the sun go down while you are still angry. As lingering anger gives the devil a foothold or room to work in your life. Ibig sabihin ito, yung sunset rule. Ano yung sunset rule? Ano yung sunset rule? Resolve conflicts quickly. Don't let the sun go down upon thy wrath. Nag-away kayo mag-asawa. Hindi ba? Mag-away kayo mag-asawa. Tapos, natulog kayo, magkatalikuran kayo. Di ba kapag kagalit kayo, may tapon, nakatalikod sa isa't isa, tapos meron pang unang sa gitna. Magkatatabi sa akin. Di ba? Gatos sa'yo. Ganon. So, maraming mag-asawa ay tinutulugan na lang nila yung galit nila. Di ba? Ganon. Yung tampuhan nila, yung problema lang, tinutulog na lang. Pero hindi po dapat yun. Sabi ng Bible, don't let the sun go down upon thy wrath. Tandaan nyo ito, kapag ka galit ka, hindi ka makakapag-pray. Kasi subukin mo. Yung nag-away kayo, tapos, alika, mag-pray na tayo.
Di ba? Ang hirap mag-pray. Kalawa nga kayo mag-asawa, nagkaaway pala kayo, tapos, mag-pray na tayo. Ganun, di ba? Oh. Di ba? Ang hirap mag-pray. Pagkagalit ka, pagka may namumumpot, galit sa puso, ang hirap mag-pray. Ang hirap mag-pray. So, anong dapat mo gawin? So, you should resolve the conflict. Sweetheart, okay, sabi kita. Ayan talang ini. Yung mga ganong klase bang usapan. Tapusan natin to. Ay, hindi ganon. Sweetheart, halika. Bago tayo mag-pray, sige, pag-usapan natin pasensya ka na, ha? Yan, nagalit ako kanina eh. Ha? So, di ba? So, resolve the conflict right away. Huwag kayong matulog na galit. Sino po dito laging tulog na galit? Ayan, yung natulog ka, galit ka. Sabi ng Bible, don't let the sun go down upon thy wrath. Okay? So, yun ang sabi ng Bible. So, kapag gagalit ka, kaibigan, you should resolve the problem quickly. Huwag mong paabutin pa yan ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, 10 taon, 20 taon, 50 years. The Bible says, don't let the sun go down upon thy wrath. The sunset law, or the sunset rule. Okay? So, pag gagalit ka, may kinagagalitan ka, nag-aaway kayo ni ate. Nag-aaway kayo ng ate mo. Ate, usap tayo, pasensya ka na kanina. Nasigawan kita. Kasi ganito eh. No? So, the Bible tells us that never, huwag kang mag-iimbak ng galit sa puso mo. Amen. Huwag kang mag-iimbak ng galit sa puso mo. Okay. And then number 4. Okay, number 4. Pray and forgive. Okay. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Pang-apat, mag-pray ka. Okay? So, before you allow the emotion to fully take control, mag-pray ka muna. Lord, you can be honest to God. Diba? Magsumong ka kay Lord. Lord, galit ako eh. Lord, galit ako sa mister ko. Lord, galit ako sa anak ko. Galit ako sa asawa ko. Galit ako sa boss ko. Confess to God. Tell God how you felt and why you felt that way. Okay? Because if there is someone who will understand how you feel, it is God. Amen. God created you with that emotion. God created every one of us with the ability to get angry. Okay? So, God understands how we feel. That's why kapag gagalit ka, sumbungan mo si Lord. So, what are you going to do? Bago mag-usapin taong kinagagalitan mo, tumalikad ka muna. Lord, sopan mo ko. Pote, kaya kontrol sa sarili ko, pati kayo ni. Diba? So, anong dapat mong gawin? Ano dapat mong gawin kapag kagalit ka? Sabi mo sa katabi mo, stop and pray. Amen. Sa pagkagalit ka, stop! Mag-pray mo na nga ako, sandali. Diba? Stop and pray. Okay. So, because when you pray to God, then you feel suddenly the feelings of emotion subside. Nagsusubside dyan. Mamaya kita mo maluwag na yung pakiramdam mo. Kanina hindi ka handang makipag-usap pero pagkatapos mo mag-pray. When the Holy Spirit comes into the picture, He gives you the ability to be a man of peace. Amen. So pagkikipagpayapa ngayon ang pakay mo, hindi yung gusto mo siyang buntalin, sampalin. Di ba? So, sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So, kapag gagalit ka, kaibigan, mag-pray ka muna. Pray ka muna. And you will realize eventually the emotion will subside. The emotion will subside. And God and the Holy Spirit will help you be able to deal with that emotion. Amen. And then, next is, yung letter B. Righteous anger. The second kind of anger. Sandali na lang ito. Okay. The second kind of anger is yung righteous anger. This is anger against sin, injustice, and evil.
It is a productive anger that acts to protect the good, not destroy it. As God is slow to anger, we too are called to direct our energy towards positive transformation rather than outbursts. The second kind of anger ay yung righteous anger. Yung dapat lang na magalit tayo. Okay? Sabi niya, this anger is anger against sin, injustice, and evil. Yung galit ka sa kasalanan. Galit ka sa corruption sa ating pamahalaan. Di ba? Galit ka sa ginagawa ng mga asawa mo na hindi tama. Bakit? Because righteous anger is anger against sin, injustice, and evil. So John chapter 2 verse 13 to 16. This is a time wherein Jesus got angry. Okay? Si Jesus ba, does God ever gets angry? In the Bible, there are many instances where God showed his anger. Okay? Nagalit ang Diyos yung mga tao sa Sodom and Gomorrah na sila ay nagpakalulong sa kasalanan. And God sent, nagpadala po siya ng apoy to destroy the twin cities of Sodom and Gomorrah. During the time of Moses, God get angry because people were so evil. And then, sa John chapter 2 verse 13, makita natin dito, Jesus got angry, no? Sabi dito sa John chapter 2, when it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my Father's house into a market." So sa araw si Jesus po, nagpunta sa temple. At sa temple, nakita niya yung temple naging palengke. Ano po? Merong money changers, merong nagtitinda ng doves, merong nagtitinda ng ano-ano. So parang Quiapo. So parang ginawang Quiapo yung temple. And that that the temple is supposed to be the house of God. Si Jesus po, naggalit siya at that time. What he did is, siguro talagang makikita natin sa tindi na kanyang galit, i-overturn the tables, ano ba sa Tagalog yun? Pinagtutumbay yung mga lamesa. Ayan, pinagtutumbay lamesa. Ayan, pinakawalan yung mga cattles, yung mga sheep and cattles, and then yung mga pera na doon, talagang pinagbalabag niya. You could just imagine, try to imagine you are there, and you see Jesus. Ginagawa niyo yun. Uy, si Lord ba to? Siguro sa ordinaryong isip ng tao, nagwawala si Jesus sa temple. Diba? Ganun lang isipin ng marami. No? Parang nagwawala siya kasi talagang overturn the tables, tinapon niya yung mga gumawa siya ng whip, talagang pinagbabalas-balas yung mga tao doon. Okay. So, the interpretation problem sa amin, si Jesus nagwawala. Hindi nagwawala si Jesus during that time. Okay? He's just angry because these people has turned his Father's house into a marketplace. Why? Because Jesus hates evil. Amen. God hates evil. So makikita po natin, there are many instances in the Bible wherein we see God being angry. Why? Because God is angry at sin. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi galit sa iyo ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan mong ginagawa. Amen. Kaya sabi nga dito, sabi nga, God's anger is described as righteous response to that which harms His people and breaks down their relationship with Him, acting as a just judge against sin and righteousness such as violence and greed. So, si Jesus nagalit po siya. Bakit? Galit siya sa mga unrighteous acts. Galit siya sa anumang bagay which harms His people and breaks down their relationship with God. So, anything that you do that breaks your relationship with God, anything that you do, na talagang labag yan sa nais ng Diyos, galit ang Diyos sa anumang uri ng kasalanan. God does not tolerate sin. Amen. Kaya nga, sabi nga dito na, God hates sin but loves the sinner. Amen? So, ang ibig sabihin niyan, ang Diyos hindi siya galit sa atin per se. Yung
at us, directed to us personally, but God is angry at our sins. Bakit? Kasi alam ng Diyos, yung kasalanang iyan ang sumisira sa buhay mo at nagpapalayo sa Kanya. Sa iyo. Church, ano ba yung nasa iyo ngayon na maaring kinagagalit ng Diyos? Meron ka bang kasalanan na hanggang ngayon ay ginagawa mo pa? That we can understand that God is angry at our sins. Amen. Alam po nyo, this morning, as we close, we can see a God who created us with the capacity to be angry. But this kind of anger, we must submit to the Holy Spirit. Amen. Yung pong emosyon na yan, the emotion of anger, if not submitted to the Holy Spirit, it will bring destruction to our lives. Kaibigan, yung galit sa puso mo, kailangan mong kumawala dyan. Puno-puno ng galit ang puso mo, puno-puno ng galit ang puso mo sa magulang mo, sa mga taong nanakit sa iyo, di ba? Sa mga taong ginawa ka na hindi tama. Maya nasa isipin mo yung ginawa nila. Hindi ka makatulog, kaya nakikita mo, nananariwa yung abdi sa puso mo. But you know what? God is telling us, be slow to anger. Get rid of all that anger in your heart. Why? Because you cannot really worship God with that anger sa puso mo. Ngayong umaga, I challenge you. Are you still angry? Galit pa rin ka ba hanggang ngayon? Di ba? Sabi ng Lord, God is here to heal that emotion in your life. Amen. You don't have to be angry anymore. Why? Because when the Holy Spirit comes into your life, it takes away all of that anger. Kukunin niya yung lahat ng galit na yun sa puso mo. Amen. At ang sabi ng Panginoon, He gives liberty to those who are under bondage. Probably at this point in time, you are still under bondage of all these negative emotions, of anger, of wrath, of rage in your heart. But you don't have to be angry anymore. Why? Because the Holy Spirit can take away that anger and turn it into love. Amen. Type in tayong lahat ito right now. Church, you cannot go to church and raise your hand at parang nag-worship ka kay Lord pero meron palang galit sa puso mo. God wants you to surrender that anger right now. Huwag kang uuwi na nandiyan pa yun sa puso mo. Di ba? Huwag kang uuwi ngayong gabi, ngayong umaga na baon mo pa yan sa puso mo. Alam ko, ginawa ka ng hindi tama, and God understands. He knows how you feel. Even God, even Jesus, He has a lot of reasons. He has all the reasons in the world to be angry with people. Why? Ginawa siya na hindi tama. Pinaratangan siya na hindi totoo. Pinako siya sa krus. But there is no anger and there is no bitterness in his heart. Why? Because he learns how to forgive. Maybe there are some people here this morning. May mga taong nandito, no? Yung may galit ka pa sa puso. May galit ka pa sa puso. May tampo ka pa. Kahit na sabihin pang tampo yan o ano man, it must be surrendered to God. It must be surrendered to God. And God is just there waiting for you. Waiting for you. To confess, Lord, may galit ako sa puso ko. Lord, I surrender this anger to you. Lord, galit ako sa nanay ko. Galit ako sa tatay ko. Galit ako sa boss ko. Galit ako sa kapitbahay ko. Lord, galit ako sa asawa ko. Galit ako sa anak ko. Lord, will you give that emotion to the Lord this morning? May tayo manalangin. Ama, sa umaga po ito, lumalapit po kami sa inyo. Lord, we know that you understand how we feel. Alam ko mo, Panginoon, na naunawaan mo yung aming nararamdaman. But Lord, this morning, we just come before you and we surrender to you
all of these things, lahat ng ito, Panginoon, nasa aming mga puso. And Lord, we don't want these negative emotions to remain in our hearts. Lord, I pray that you would heal every heart nandito, Panginoon, na mayroong tampo, mayroong galit sa kanilang mga puso. Because, Lord, we cannot come before you, Lord God, with angry hearts. You want us to worship you with a clean heart. Walang anumang sama ng loob sa aking mga puso. Lord, help us, Lord, be healed from all of these emotions. Lord, tulungan mo kami na sa aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon, ay mga puso ay maging malinis. Walang anumang bahid ng anumang luhi, ng anumang galit sa aking mga puso. Hallelujah. And I would like you to pray right now. If you are a person na mayroon pang galit sa puso mo, surrender mo kay Lord yan. Sige, right now. I would like you to pray for yourself and just talk to God right now and tell the Lord, Lord, this is how I feel. Lord, go ahead and talk to God right now. Hallelujah. Ama, tinatas ko po ang bawat anak mong naririto na mayroong anumang bahid ng galit sa kanilang mga puso sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, O God, for total and complete healing. Lord, allow the Holy Spirit to come into their lives. Lord, yung galit na yung mapalitan, Panginoon, ng pagmamahal. Lord, mapalitan ng forgiveness, mapalitan ng peace, Lord God. Because we believe it is only you, Lord God, who can set us free from this negative feelings in our lives. Lord, we surrender all of these feelings right now in Jesus' name. If you are here for the first time, I would like to pray for you. Maaaring nandito ka sa kauna-unang pagkakataon, si Jesus wala pa sa puso mo. And you need Jesus in your life. Kailangan mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas. Ang Diyos ay galit sa anumang uri ng kasalanan. And if you are living in sin right now, God would like to help you. Begin to live for Him right now. If you would only open your heart and accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. You're here for the first time. Gusto kong sumunod ka sa may dim panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Sa umagang ito, humingi po ako ng patawad sa lahat ng aking makasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Simula sa amin ito, pagaliin mo ang aking buhay. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's worship the Lord this morning.